Ano kaya itong binulgar at sinabi ng mga vendor ng Pasig tungkol nga po kay Mayor Vico? Tara, pag-usapan natin. Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating video. Sa mga hindi po nakakakilala, ako nga po pala si Mr. Realitex from Pasig City. At syempre ang pinagmamalaki po namin na Mayor Vico Sotto. Kaya nga po, kami mga Pasigueño ay sobrang proud na si Mayor Vico po ang aming mayor sapagkat nakikita nga po namin yung kanyang mga ginagawa. At eto, galing na po mismo sa mga street vendor po natin kung gaano kabuti si Mayor Vico. Kung gaano kalawak, kalaki ang malasakit ni Mayor Vico para po sa ating mga vendor na hindi po nakikita ng ibang mga local government. Sa ibang mga lugar po, ang mga vendor po natin ay hindi pinapahalagaan. Well, dito sa Pasig, sobrang pinapahalagahan po sila ng gobyerno namin. Especially under ng pamumuno ni Mayor Vico. Napakalaki po ng kanyang pagpapahalaga sa ating mga street vendor dito nga po sa Pasig. At eto, galing po mismo sa kanila, sinabi po nila ang totoo. Pinahalagaan nila kami kahit ganito lang yung hanap buhay namin. Napakalaking tulong po talaga. Sobrang laki talaga po. Talagang mababa ang puso ni Mayor Vico sa mga ganitong naghahanap buhay. Smooth na po yung pagtitinda namin, hindi na po kami kinakabahan, hindi na rin kami natatakot kung sino man po yung dumating. Ganyan kasaya sina Aris at Rosal nang maramdaman at makita ang positibo. Okay, sa mga hindi po nakakaalam o sa mga hindi po pamilyar, ang mga street vendor po kasi namin dito sa Pasig ay meron na po mga sariling permit. Okay, sa permit po na ito, nagpapakita lamang po na ang kanilang mga tinda ay malinis, okay, at ito po ay ligtas sapagkat ang mga vendor din po natin ay dumaan din po sa medical o check-up, sa medical check-up. Nang libre po ito wala po binabayaran at higit sa lahat, meron na pong permit na nakapaskil dun po sa kanilang mga ginagamit po. For example, mga kariton, di ba, yung ginagamit po nila para sa kanilang mga paninda. So, meron po nakalagay dun, di ba, na ibig sabihin lamang po nito mga kaparing, hindi na po pwedeng hulihin. Kung dati, ang pinapangamba po nila ay kapag merong dumating tapos huhulihin sila. Tapos kukunin yung kanilang mga paninda o yung kanilang mga kariton, kukunin. Pero ngayon, hindi na po pwedeng gawin yun dahil meron na pong permit ang mga vendor po natin na pinapayagan po silang magtinda. Ibong pagbabagong dala ng pagkakaroon ng permit sa kanilang hanap buhay. Mas magaan na daw ang araw-araw na pagtitinda at mas may kita pa. Para sa maraming street food vendor, ang hanap buhay ay laban. Laban sa init, laban sa ulan, laban sa pagod. Kaya't nang inanunsyo ang libreng registration, hindi sila nag-aksaya ng panahon. Agad na nagtungo sa City Hall. Noong November po, may nabalitaan po kami dyan sa City Hall na programa daw po ni Mayor Vico Sotto na nagpaparegister daw ng libre. 500 katao po, libre noong November. Kaya isa po ako sa naunang nag-apply doon. Siyempre, kailangan ng barangay clearance, valid ID, at saka po yung medical. January, may nagsabi. So yung mga kailangan lang po, barangay clearance, barangay ID, and medical. Yun lang. Napakaunti ng mga requirements, diba? At eto pa mga kaparing, yung medical check-up pa ay libre. Okay, pupunta lamang po sila doon. I guess sa barangay Pinagbuhatan po yata yun. Doon po, libre pong medical check-up. Diba? Okay, eto po. Kung ito po ay sa ibang lugar, o for example, sa ibang mga lugar, dito po sa ating bansa, o kaya sa dating namumuno sa Pasig bago si Mayor Vico, kapag kumuha ka po ng permit, napakarami pong requirements, napakarami mong pagdadaanan, 'di ba? Sabi nga po nila, bago ka makapagpatayo ng sarili mong negosyo o bago ka makakuha ng sarili mong permit, dadaan ka pa sa butas ng karayom. 'Di ba? Tapos dati may mga babayaran ka pa. 'Di ba? Napakalaki pa ng magagastos mo. Makakuha ka lang ng permit para sa negosyo mo. Napagdaanan na po namin yan dati kasi dati po meron kaming sari-sari store.
kumuha kami ng permit. Ang laki po ng ginastos ng ate ko noon. Wala pa po si Mayor Vico noon, hindi pa po si Mayor Vico ang nakaupo noon. Pero eto mga kapare, yung ating mga vendor, hindi na po ganun kahirap kumuha ng permit ngayon dito po sa Pasig. Especially lalong-lalo na po yung ating mga street vendor. Grabe po, 'di ba? Valid ID, barangay clearance, medical ang kailangan. Then may permit ka na. 'Di ba? Hindi mo na kailangan dumaan pa sa butas ng karayom. Yun lang ang requirements na kailangan, then may permit ka na. Sabi po sa amin na pumuntang araw po kami dun sa sports complex at meron daw po para sa ambulant vendor kay Mayor Vico. Kaya hindi po kami nagdalawang isip na pumunta ron kasi para malaman na rin po namin na hindi na po namin maranasan yung nakikipaghabulan lagi. Parang sa Maynila lang po no? Yung mga street vendor po natin talagang grabe. Hinahabol po talaga. Tapos may mga video pa po na grabe talaga. Grabing habulan po talaga. Yung mga street vendor po natin na nagtitinda sa gilid ng kalsada, pag merong dumating na nanghuhuli dun sa Maynila, takbuhan po talaga sila. Wala silang pakialam, madapaman sila, babangon, tatakbo. Hindi lang matangay yung kanila. Kasi pag nahuli nga po sila, tangay po ang negosyo nila. Kukunin pati yung karton, yung laman. Kaya grabe po yung sakripisyo, yung grabing hirap ng mga vendor po natin. Although naiintindihan naman po natin na bawal, 'di ba? And yun, naiintindihan naman po natin na bawal po talaga. Pero yun nga, dapat meron silang gawing hakbang, 'di ba? Kasi kung araw-araw na lang ganun, 'di ba? Huhulihin mo, tatakbo yung mga vendor natin, tatakas, kinabukasan babalik na naman sila. Tapos darating na naman kayo, tatakbo ulit sila. Magkaroon po kami ng ganyan, cart register po para po sa hanap buhay. Nagpunta lang po kami doon, meron po kaming valid ID, kahit isa lang po. Tapos meron po kaming pinilapan, na-sanitize na rin po kami, yun po yung maganda. Na-sanitize kami, na-x-ray po kami, nagustulan nyo rin na wala pong bayad. Bibigyan na nga po yung mga cart na i-register na para po lahat ng taga-Pasig na nagtitinda sa Pasig, magkaroon na po ng number. Hindi daw sila basta binibigyan ng permiso lang. Ramdam nila ngayon ang pagpapahalaga at pagkilala sa kanilang mga street food at sidewalk vendor. Pinahalagaan nila kami kahit ganito lang yung hanap buhay namin. Oo, malaki talaga. Sobrang laki talaga po. Okay na rin po. Hindi na kami makikipagbangayan sa mga hindi ba makikipagtakbuhan. Yung pagtitinda po namin, okay na po. Maganda naman po yung palakad, tsaka yung kalakaran dito. Smooth na po yung pagtitinda namin, hindi na po kami kinakabahan, hindi na rin kami natatakot kung sino man po yung dumating. Makita lang po nila yan na may number kami, hindi na po nila kami sisitayin or papansinin. Minsan bumibili pa po sa amin. Dati hindi daw ganon. Bawat araw may kaba, pahirapan ang pagtitinda. Laging may posibilidad na mawala ang paninda. Lalo na kapag may huli. 1 kilos lang, pwedeng mawala ang hanap buhay. Mahirap makipaghabulan, mahirap makipagtaguan. Nung nagsimula ako nung taong po yan, 2019, dati po, lako lang ako, nag-iikot lang po ako mula dito hanggang sa Rizal High, Arellano, hanggang sa Ugong po ako nakakarating. Mahirap sir kasi basta-basta lang kami hinuhuli, walang pero-pero o uhulihin talaga kami. Nagsimula po akong magtinda, pandemic, 2019. Andito po kami, maaga po kami nandito. Maaga rin kami pinapauwi, gawa nga po ng kailangan gabi. Wala na pong nakapwesto rito. Nasisita po kami lagi. Nagtitinda kami, sitahin kami ng mga action line. Kaya kikipag-ambulan po kami. Siyempre, antayin lang po namin silang umalis, babalik din po uli kami sa pwesto namin. Para sa... So yun nga po yung problema dyan mga kaparing, diba? Kasi sa Maynila at sa Pasig po dati, darating ka sa pwesto tapos suhulihin mo yung mga vendor. Siyempre yung mga vendor po natin, naiintindihan din naman po natin sila kasi ito po ay hanap buhay po nila at ito po ay para sa pamilya nila. So kailangan po nilang tumakbo, diba? Kasi hindi po sila papayag na ibigay yung mga paninda nila, yung kariton na ginagamit nila. Kasi once na nakuha na po yan, hindi na po maibabalik pa sa kanila. So ginagawa po nila, tumatakbo po talaga sila, tumatakas sila. Pero pag wala na yung mga nanghuhuli, bumabalik naman po sila. Tapos kinabukasan, ganun pa din. So paulit-ulit lamang po mga kaparing, walang pinagkaiba.
'Di ba? Parang nagpagod lang yung mga nanghuhuli kasi bumabalik pa rin naman yung mga vendor natin. So, ito po yung sinasabi po ng ating mga kababayan na kailangan daw po natin ng solusyon. Hindi yung puro huli-huli lang kasi nga bumabalik pa rin naman sila eh. At eto na nga po yung ginawa ni Mayor Vico. Talagang makikita po natin dito no na yun nga po, kahit mga street vendor lamang po natin ay mahalaga sa kanya. 'Di ba? Kasi yung ating po mga street vendor, may binubuhay din po yung mga pamilya. 'Di ba? Negosyo rin po nila 'yan.